yung mga offer sa kanyang G-Credit, G-Gives at G-Loan. So, upon opening that, ayun, nagkaroon nga tayo ng offer. So, naging effective po ito sa kanyang account. Kasi, ayan guys, may goodies ako sa inyo at bagong tips po ito. Lalo na po doon sa mga nagko-comment doon sa aking comment section, sa aking latest upload doon sa how to unlock G-Loan, G-Gives, and G-Credit. So, marami po nagtatanong kaya ginawa na po nilang lahat. Nag-cash in, cash out sila. Meron na silang maintaining balance. Maganda ang kanilang activity doon sa GCash. Pero wala pa rin. Nag-cash in, cash out sila. Wala pa rin. Nag-pay bill sila. Wala pa rin. So, ano po yung ginawa ko doon sa account ng aking husband kung saan na-unlock nga po siya at na-increase kaagad yung aking G-score at na-offeran po kaagad siya ng offer dito sa G-Credit, G-Loan at G-Gives. So, napakadali lamang po nito. Sundan nyo lamang po ang aking gagawing tutorial ngayon at i-share ko po sa inyo kung paano. Ayun nga, kung mayroon na kayong GCash account at dapat fully verified na ang inyong GCash account, i-open nyo lamang po ang inyong GCash account at punta po kayo dito sa profile at select nyo po itong G-score para ma-check nyo po yung G-score. Ang G-score po ay kailangan natin kasi dito nagkakalculate yung GCash at nag-a-assess siya kung ang ating account ay pwede na bang offeran ng nasasabing mga features like G-Gives, G-Loan, and G-Credit. Ayan, kung na-open nyo na, punta ka po dito sa View All Services. At makikita mo rin po dyan itong G-Invest at itong G-Save. So, itong tuturo ko po sa inyo, ito po yung ginawa ko sa account ng husband ko. Kasi yung G-score niya noon ay hindi pa umabot ng 500 plus. 400 plus pa lamang siya. Hindi talaga siya nagkaroon ng offer dito sa mga features ng GCash. Nag-search po ako dito sa YouTube, doon sa Google. At ito po yung ginawa ko din at in-apply ko din sa account niya. And thanks to God, naging effective ito. So, yung ginawa ko po is pumunta po ako sa kanyang G-Save account at nilagyan ko po ito ng naman. Yung naman po nito is either 100 to 200 or depende po sa inyo kung magkano po inyong ilalagay. Doon nilagyan namin ng amount at yung gagawin nyo po doon is ipastay nyo po sa inyong account ng 2 weeks until 1 month. Gayon din po sa G-Invest. Ganon din po yung gagawin nyo sa G-Invest. Kasi after 1 month po na pagpapastay doon sa account ng aking husband, ay nakita namin na nagkaroon nga po siya ng offer. So makikita nyo dyan sa screenshot. Ayan. Yung mga offer sa kanyang G-Credit, G-Gives, at G-Loan. So, upon opening that, ayun, nagkaroon nga tayo ng offer. So, naging effective po ito sa kanyang account kasi isa din dun sa na-research ko, nasabi din doon na dapat gamitin din natin aside pa dun sa pagka-cash in pay bills o pag-maintain ng ating account, wallet balance doon sa ating GCash ay dapat gamitin natin itong features ng G-Save. At ganun din yung G-Invest. So, kung hindi nyo pa na-try ito, i-try nyo sa inyong account, baka effective din sa inyong account. Kasi ito yung ginawa namin at nagkaroon nga ng offer ang aking husband at tumaas ang kanyang G-score. Lamang po ang aking tips. Dalawa lang po yung gagawin nyo. Ipastay nyo lamang po sa inyong account any amount sa inyong G-Invest and G-Save. Gamitin nyo po ito. Ano pa po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section at kapag na-try nyo rin at naging effective sa inyo, well, that and good news po yan. So, abangan po ninyo ang aking mga upload kung wala pa po kayong alam about G-Gives, G-Credit, G-Loan. Meron po akong naka-playlist dyan, Know All About GCash. At dyan po yung mga tips natin kung paano natin magagamit itong mga features na makakatulong talaga sa atin, especially kung may mga emergency tayo at kailangan talaga natin ng pera. Again, this is Det and thank you for watching.